Hello mga kabistil, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng ating Kura Paroko dito sa St. Michael the Archangel Parish, Was Albay, na si Reverend Father Dennis Postrado, ang kasama naming pari, Father Migs Bermilio, Father Joel Sarte at ang inyong bang lingkod. Binabati po namin kayo ng pagpalang araw. Panalangin po namin sa inyo na sana nasa maayos po kayong kalagayan at mabuting kalusugan sa inyong mga mahal sa buhay. Ang hirap gumawa ng desisyon, lalo na kapag yung desisyon na gagawin mo ay meron kang kailangan i-let go. Meron kang kailangan palayain. Meron kang kailangan pakawalan. At ang basic tanong lang naman is, bakit mahirap? Bakit nahihirapan tayo na mag-let go? Una, mga kabistil, kasi yung ile-let go natin, siya, sila, o yun yung mga comfort zones natin sa buhay. Nasanay tayo na nandiyan sila. Nasanay tayo na nandiyan siya. Nasanay tayo na nandiyan ang mga bagay na yan. At darating yung oras, darating yung punto sa buhay natin na kailangan na natin silang i-let go. Kailangan na natin silang palayain. Kailangan na natin silang pakawalan. Most of the time, nahihirapan tayo kasi nga nasanay tayo sa kanila. Nasanay tayo doon sa mga pagkakataon na nandyan sa ating piling, sa ating comfort zones natin. At kapag dumating yung time, kabistil, na kailangan na natin gumawa ng desisyon na palayain, pakawalan, nahihirapan tayo. Doon dinudulot nun, yung pag-let go. Ang unang pinapakawala natin dyan pinapalaya natin, hindi yung mga tao, hindi yung mga bagay, hindi yung mga karanasan na pinapalaya natin, kundi ang una nating pinapalaya ay yung ating mga sarili. Una nating pinapakawala ng ating mga sarili. Kapag sinabi nating let go, lagi ko po itong kino-compare sa pagpapatawad. When you ask forgiveness from God, most especially, ang hinihingi natin sa Panginoon ay mapalaya tayo doon sa pagkakataon na nahihirapan tayong magpatawad. We cannot forgive others kung hindi natin napapatawad yung sarili natin na na nahihirapan tayong magpatawad sa kanila, sa tao, o doon sa karanasan, doon sa mga pagkakataon. Kaya kabistil, mahirap po gumawa ng desisyon kasi most of the time, ang desisyon natin ay pagpapalaya ng someone, ng somebody, o ng bagay. So, sa mga sandaling ito, tingin mo, pakiramdam mo, kabistil, bakit ka nahihirapan gumawa ng desisyon? Ano yung nagiging hadlang sa buhay mo sa mga sandaling ito para mag-let go ka? Hanggat hindi tayo na magkapag-let go, hindi tayo makakagawa ng tamang desisyon. Paulit-ulit, babalik at babalik yun
Kasi nga ayaw nating pakawalan. So, anong benefits ng pag-let go? Pinapalaya natin yung ating sarili doon sa painful moments na nararamdaman natin, doon sa fear, dahil sa fear na kailangan natin mag-let go. Let go and let God. So, tanong, sino, ano-ano, ang dapat mong i-let go sa mga sandaling ito? We can only move on from our painful moments, experiences, relationships, whatever kind, from our struggles, from our fears, if we let go of them. So, paano ba mag-let go? From a closed fist, from a closed hand, pag nag-let go ka, you open it. Kasi hindi ka pwede mag-let go na hindi ka nakabukas ng kamay. Kaya nga let go, bitawan mo na, let go mo na, release it. Release them from your heart. Pag nag-let go ka, kabistil, ang pinapalaya natin ay ang ating mga sarili. We open our hearts and allow the grace of God to come in. Hanggat sarado, wala tayong ilalet go. So, anong let go? Dahan-dahan, buksan mo at palayain mo. Upang sa gayon, maging bukas at ang biyaya at ang grasya ng pagpapagaling ng Panginoon ay makapasok sa iyong puso, sa iyong isipan, sa iyong pagkatao, sa iyong espiritu. First thing to do is to ask God for the grace to open your hearts, that you will be able to ask from Him tunay na kapatawaran para sa iyong sarili, dahil hirap kang magpatawad, dahil hirap kang mag-let go, dahil marami kang kinakatakutan sa buhay. So, kabistil, di madali. Kaya nga, kailangan natin pag nag-let go is the grace of God. Ang grasya, ang biyaya ng Diyos upang hindi ang ating sarili ang ating iisipin sa pag-let go, kundi yung iba. At doon lamang natin mararamdaman na tayo mismo ang nagbe-benefit sa pagpapalaya, sa pag-let go. Bakit? Once we let it go, we open our hearts to God's healing presence in the everydayness of our lives. Stop. Tama na. Tigilan na ang pag-imbak ng mga resentments, regrets, buts, what-ifs sa ating buhay. Let it go. Let God. So, kabistil, muli po, ito pong inyong lingkod, be still and know that He is God. Keep safe, mga kabistil.